Andito na, well, as you know, we're here in G. Araneta Avenue. Tinitingnan natin ang mga iba't ibang ginagawa natin para mabawasan ang baha. Ito ay isang bahagi lamang. This is only one part of the interventions that we will be making. For example, ito, may drainage, merong desiltation para palalimin yung ilog. Tapos yung nailagay doon na malaking tubo, yun ay para sa drainage din, para yung magkatubig ay dadalhin dito. Tapos bukod pa ron, meron na tayong pump dito, may bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito, dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. At isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon. Kaya halimbawa dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig. Kaya, but this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water, na ilabas ang tubig. At para naman, hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga isang metro pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila doon sa lupa. 1 metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan. Yun lang talaga, dahil malalim dito, kapag napuno yung ilog, wala na talagang pupuntahan yung tubig. Parang ito yung nangyayari doon sa mga coastal area na kahit na binobomba natin yung tubig, kung high tide, wala rin pupuntahan. Ganon din pagka yung ilog ay napuno. Kaya kailangan pa rin natin na gumawa ng kung ano-anong bagay kagaya nito sa kabuuhan. Ang ginawa po natin ay hindi para sa Metro Manila lamang. Siyempre yan ang inuuna natin dahil masyadong highly populated at marami naapektuhan pagka may baha. Kaya ito yung inuuna natin. Ngunit hindi dahil bumabaha rito, dito lang namin naayusin. Nahanap na kung saan nanggagaling yung tubig at gagawa naman ng paraan doon para hindi na bumaba ang tubig, para hindi na mapuno yung ilog. So these are the strategies that we're employing. It will take a little time, but we've put in a good start. Itong pipe laying na ito, matatapos ito by May. By next week po. By next week, tapos na ito. Yung pumping station naman ay titignan natin. Baka we can maumpisahan na natin na end of this year or next year. So patuloy lang. Isa lang ito. Napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find a way to flood control. Okay, sige. Maraming Thank you very salamat. much. Good morning. Thank you very much.